Malapit na talaga tayo maglipat bahay, kaya naman for the asikaso malala na talaga tayo sa pag-iimpake at may mga last errands na rin tayong kailangang maasikaso bago pa umalis dito sa Laguna. Ito nga pala yung kinabukasan after ng birthday ni Papa, and habang nag-iimpake ako niyan, may mga katsikahan din ako niyan dahil mamayang gabi pa nga uuwi sina Alvin para daw hindi hassle, hindi traffic. Bali yung mga pinagbabalot ko pala dito is yung rice cooker namin, yung ilang mga gamit naman sa kusina, yung pinagfukusan, pinagkaabalahan kong iligpit, and even yung ilang mga gamit na nandito pa sa ilalim ng lababo, iaayos ko na rin siya para kapag dumating nga yung truck na naibook ko, madali na lang maghakot. So, maganda rin talaga na bumili ako ng mga ganitong lumang karton. Hindi naman siya sobrang luma. Meron lang ako nabilhang ganito sa may pasita, and 5 piso lang siya. Pwede naman kasi maayos naman siya. Hindi naman siya sira-sira. Gumamit lang din talaga ako ng packing tape at saka mga bubble wrap para dito sa mga alam kong pwedeng mabasag para mas maingatan. Then, yung pinang-label ko nga pala sa ibabaw ng mga karton, Crayola or crayons lang ng mga anak ko. So anyway, eto nga pala yung ilalim ng lababo at inisa-isa ko na yan para ma-organize ko yung mga panglinis, yung mga school stuff ng mga anak ko. Dinner time naman ito. Eto nga pala yung sinigang na bangus, dito kami kakain kina Papa, and ang nangyayari kasi bago umuwi sina Alvin, dadaan muna sila doon sa kabilang bahay kasi nandun nga yung mga anak ko, 'di ba? Para at least makita rin nila sila Pinky at Koa. Pagkatapos ko nga makikain dito, naligo na rin ako dahil aalis na nga kami. Pupunta kami doon sa kabilang bahay. Medyo marami na rin naman akong naibalot dahil naubos na nga rin yung karton na initially binili ko. So pagkatapos nga namin kumain, makaligo, diretso na kami sa kabila. Tapos dumaan nga pala ako dito sa may Mango Royal, and naghanap ako ng matcha kasi ito yung gusto ng panganay ng kuya ko na si Percy. Nagustuhan nila. Ang sarap daw ng matcha dito. Kinabukasan na nga pala ito at sobrang busy na talaga namin. So eto nga, pupunta kami ng Pasita sa may palengke, pero bago yan, dinala na rin ni Pingo itong CPU. Kasi yung landlord namin, meron siyang alam na nagre-repair ng mga ganitong issues sa computer, and doon nga niya inirefer si Pingoy. So ang sabi doon ng computer shop, Kineme, balikan na lang daw ng hapon. So dito nga pala sa may Pasita, malapit sa palengke area. Sa may bandang likod to ng bilihan ng lugaw at mga isda. Yung mga aquarium, Kineme. Doon ako bumibili ng mga karton. Mga 5 piso lang yung karton nila doon. Una ko kasing pinagtanungan yung grocery sa may Pasita. And tinanong ko magkano po yung mga karton ninyo. 30 pesos ang isa lang. Ang mahal. Isang pirasong karton pa lang 30 na. So, goods na ako dun sa tigla 5 piso. Dito na kami nag-almusal ng lugaw ni Pingoy, macaroni sa mga bagets, at eto pa nga si Koa. Napakakikay naman this time ang pinabili. Itong pang batang makeup. Di ko sure kung safe nga ba talaga gamitin yun ng mga bata. So, anyway, ang gagawin ko pala, marami. Dahil habang busy si Pingoy sa kusina, siya nga yung mag-aasikaso ng aming pananghalian. Pinagtatanggal ko na rin dito yung mga sinampay ko. As in, sobrang sipag ko na nga talagang maglaba ngayon. Pero yung pagtotobe, andun pa rin po. Hindi pa talaga naumpisahan yan. Dahil marami nga akong nabiling karton. So, ibig sabihin, marami akong pwedeng mailagay dyan. Kasi para mas maayos, may isalansa ng ayos sa truck yung mga gamit. Kasi usually, ang truck, diba, pataas yan. So, kung lahat ng gamit nasa ilalim lang, I don't think na ma-i-organize nila ng ayos. So, ito nga pala yung binitbit ng kuya ko. Meron silang luma na 0.5 HP na aircon. Matagal na lang hindi nagagamit yan. So, dinala nila dito. Baka sakaling gamitin daw namin. Tapos, ang nangyari po, nakakainis. Kasi yung mga pinakaunang binalot ko dito sa karton last week, nabasa. Kasi nagpa-refill ako ng mineral water, di na i-deliver na. Nilagay lang muna namin dyan sa sa may gate kasi hindi ko na ipinasok. May tagas pala yung 1 galon. Nakakainis talaga dahil madodoble na naman yung effort ko ng pagbabalot. Sayang yung tape, sayang din yung karton. Bakit kasi may tagas yung galon ng tubig na yun? Nakakainis talaga. Wala naman na ako magagawa kundi solusyonan ito. So, ayan na nga. At for the lipat ako ng mga gamit sa ibang karton. Update
nga pala sa aircon ko, mabibili na po siya. Meron tayong viewer na interested bumili dyan. In fairness kay Mima Bells, wala siyang kahit anong request ng discount. So, ang ginawa ko, nagpa-schedule na ako ng aircon cleaning ngayong araw. And supposedly, morning daw pupunta. Tapos, nung nag-follow up ako, pagkagising ko, sabi, ay wala pong exact time. Bale, between 11 to 4 p.m. daw pupunta. So, okay lang din kasi kahit papano, nakapag-asikaso pa nga ako dito sa may harapan dahil nga nagkaroon pa nga ng aberya gawa ng nabasa yung ilang karton dito sa ilalim. So, at least nagkaroon pa ako ng spare time para ayusin ito bago dumating yung maglilinis ng aircon. So, yung dinala pala ng kuya ko na aircon nila dati, okay pa siya, working pa siya, pero hindi siya inverter. So, kung sakali daw nagagamitin namin yun sa Batangas, ipa-cleaning ko na lang daw. So, ang rate pala sa akin, nung kinonta ko nga yung aircon technician is 1K per window type na aircon. Kahit na 0.5 yan or 1.5 HP, 1K pa rin yung rate nila. So, eto yung ibebenta kong aircon. Kahit na gusto ko siyang i-keep, kaso sobrang laki nito para doon sa lilipatan naming kwarto. Alam mo, masasabi ko lang talaga, kung kayo ay first time or nagpaplano na bumili ng aircon, talagang i-research nyo na maigid. Kasi ako nagbasta-basta lang ako kasi naisip ko nang bibili na ako ng aircon noon. Sabi ko, ay konti lang naman yung price difference ng 0.75, 1 HP, at saka 1.5 HP. Yun na talaga yung kinonsider ko. So sabi ko, dahil konti lang naman yung difference, go na ako sa 1.5 HP. Kaya, nung na-deliver kaya, kasi sa Orange App ko binili yung aircon na yun, gulat na gulat ako dahil sobrang laki. Sobrang laki talaga ng aircon. Well, anyway, eto na nga pala yung aming sinaing. Actually, si Pingoy nag-asikaso nito. First time namin ginamit itong super duper cute na Gabor rice cooker. Purple na purple nga niyan. Ang ganda ng pagkakaluto. So, perfect yung ganitong rice cooker sa mga couple, solo living, or small family. And may pagka non-stick na rin talaga yung loob niya. Kaya hindi didikit or hindi ka mahirapang magtanggal ng mga kanin dyan. Tapos, para siyang yung mga traditional na mga rice cooker noon. Yung itsura niya. Pero, super pop of color lang talaga yung atake niya. Tapos, dito sa gilid, dyan naman mapupunta yung steam ng tubig. Kasi yung mga latest na rice cooker, parang wala nang ganitong option, diba? Well, anyway, yung link nung Gabor na cute rice cooker, lagay ko na lang sa comment section or sa yellow basket or sa showcase ko. Naiayos ko na rin pala yung ilang kutsyon doon sa kwarto kasi ang bala ko, yung mga karton na naandito dahil halos wala na nga kaming madaanan, napakasikip na ipaglalagay ko sa kwarto na lang. So, at least kapag maghahakot na, ang uunahin ilalabas is itong mga cabinet, ref, washing machine, yung malalaking gamit ba. Tapos yung mga karton-karton, yun na lang siguro yung mga huling isasalpak sa truck. Dumako naman tayo dito sa aming metal storage cabinet from SIV Home Deco. So, ipaglalagay ko rin sa karton yung karamihan ng laman nito para mas madali ngang maisalansan sa truck dahil medyo marami akong gamit dito and hindi naman sila lahat may mga organizer, alam mo yun. So, para at least alam ko rin kung saan ko sila kukunin dahil paglalagyan ko rin naman ng mga label yung ibabaw nitong karton. And napansin ko rin na medyo makalat na rin yung loob nitong cabinet kaya pinunasan ko yan ng wipes, disinfect ko rin, ginamitan ko ng alcohol. And yung mga maliliit lang na I think pwede namang dito na lang, diyan ko na lang ilalagay. Hindi ko na ikakarton pa. I think magaan lang naman yan kapag binuhat nila. So, hindi naman ako mag-iiwan dyan ng mga mabibigat. If ever man na maglilipat kayo ng bahay or may plano kayong maglipat ng bahay, yung pag-iimpake nyo, especially kung medyo madami kayong gamit sa bahay, umpisahan nyo at least a month or 2 weeks prior. Unti-untiin nyo nang mag-impake para hindi kayong mangarag. Kasi habang nag-iimpake ka, makakaramdam ka talaga ng pagod. So, at least kung meron kang enough allowance na araw, kapag napagod ka, pwede ka makapagpahinga tapos ituloy mo na lang the following day or sa mga susunod na araw. Hindi ka mangangarag kasi before na-experience ko na yung kung kailan kinabukasan na yung lipatan, tsaka lang ako mag-aasikaso. Hala, sobrang haggard talaga nun. Maliban din pala dito sa loob ng metal storage na cabinet na inaayos ko ngayon, even yung katabi ng washing machine namin sa dulo, meron kasi ako dong itim na metal rack.
ipagtatanggalin ko rin yung mga laman nun, ipaglalagay ko sa karton para maitupi ko yung itim na metal rack na yan. So yung ilang mga gamit, mga damit na nakita ko na nakalagay dito sa metal cabinet nga na ito, pinaglalagay ko sa washing machine para malabhan, para at least maitupi ko, tapos ma-organize ko siya, and as much as possible kasi ayoko talaga na meron kaming labahin na bibit-bitin doon. Pero kasi ang balak nga ni Papa, even yung sampayan na ginawa namin dito sa ibabaw, sa may bubong, dalhin daw namin kasi magagamit daw namin yung sampayan doon sa lilipatan namin. Well, anyway, maya-maya nga, ayan, dumating na rin yung maglilinis ng aircon. Bale, dalawa sila, kaya naman tinuro ko na kung alin yung mga aircon na lilinisan nila. So, una ko nga tinuro itong maliit na aircon ng kuya ko, and then yung nasa ibabaw. Kasi I think sila rin naman yung huling naglinis ng aircon. Before kasi kung dumidiretso talaga ako sa Colleen na Blue app, i-message ko lang yung messenger nila, tapos sila nang bahala mag-schedule. So, binriefing ko lang din naman si kuya sa kung ano yung mangyayari, na sinabi ko sa kanila na kailangan nga tanggalin yung mismong case ng aircon sa ibabaw kasi ibebenta ko sila. Tapos, mingi na rin akong pasensya kasi ang gulo nga ng bahay, ang kalat talaga. So, ayun na nga, at nagsipasok na nga sila sa loob, and dire-diretso na nga sila sa paglilinis. Kita mo naman, talaga namang napaka-alikabok nito, kaya mas better talaga na malinisan ito bago mapunta doon sa bibili nating buyer. Bago nila tanggalin, kalasin ito, talagang sine-check muna nila kung okay, working good yung aircon bago nila linisan. Syempre, ano bang panghahawakan nila kung lilinisan nila agad, 'di ba? So, before kasi kapag nililinis yan, yung sa loob lang ang tinatanggal. But this time, sabi ko nga kailangan alisin yung mismong case dito. Even yung metal support frame, tatanggalin din yon. And pinasadaan ko na rin ng walis at mop yung dinaanan nila. Kasi ganun talaga madalas. Pag kailangan tanggalin yon, may mga tulo-tulo talaga ng tubig sa sahig. So, para hindi rin naman sayang yung oras habang naglilinis nga sila ng aircon dyan. Syempre, for the impake pa rin ang Mima Bells nyo dito. Alam mo, may mga packing tape din pala na hindi talaga makapit. Yung unang ginamit ko na color brown, hindi ko maalala kung saan ko binili yun. Wala siya halos kakapit-kapit, pero itong ginamit ko na transparent, sobrang makapit siya, which I like. So, ayan na nga ang proseso ng paglilinis nila. Gumagamit sila ng pressure washer, and then napansin ko lang this time, hindi na sila humingi ng liquid na detergent. Kasi before humingi sila ng ganon para mas mabango nga yung effect ng paglilinis nila. So, this time, mga tubig lang ang ginamit nila. So, hindi ko na sila pinakailaman for as long as malinis nila yung kailangan nilang linisin. And of course, dapat masigurado na working properly, parehong aircon bago sila umalis. So, tinitest naman nila yon, maasahan naman sila sa ganung bagay. And sabi ko, what if kapag nabili na nga ito, nadala na doon, tapos may mga issue silang ma-encounter. So, sabi niya, pwede naman daw nilang puntahan yung buyer since sa may Paranaque lang din naman yun. Lipat ko na rin pala yung washing machine dito sa may kabilang side kasi nga ipapatanggal ko pa yung metal frame doon sa ibabaw. Bale, inuna pala nilang linisin yung aircon ko, and then sinunod nilang linisin yung aircon na dala ng kuya ko. So, eto naman, hindi nila tinanggal ito. So, si Papa na lang ang magtatanggal niyan. So, nilipat ko lang yung aircon dito dahil kailangan nga na gumamit ng hagdan para makaakyat ng ayos si Papa doon. Yung huling beses kasi ako nagpalinis ng aircon ko, November 2025. Di ba, every 6 months ang recommended na palinis talaga ng aircon. So, swak naman siya. December, January, February, March, April, May. Oh, sakto, 6 months. Almost done na nga itong mga naglilinis ng aircon namin. Binabalik na lang nila yung casing nito, and kailangan lang din nila itong i-testing para sure na working properly. So, ito, hindi ko na to ipapaakyat dahil nga may hirapan talaga kung sino mang magtatanggal nito sa taas. So, sabi ko, dahil bukas naman na ito ipapadeliver doon sa Paranaque. So, dito na lang muna siya. So, bukas nga pala ang ibubook ko ay sasakyan para ma-deliver ito. Walang ingay, all goods. Pero 30 minutes namin tong paanda rin for testing to make sure all good siya. Lamig. 0.5 lang. Ay, no?
Pero hindi siya inverter kasi. Habang nililinis nga to, nag-update din ako sa aking buyer and sinet ko na yung expectation niya about dito sa ilang mga stains na hindi na namin matanggal talaga. Pero hindi naman siya nakaka-apekto sa performance ng aircon. As in, ang bilis magpalamig nito ng kwarto, ng space. Walang kaingay-ingay, sadyang kailangan lang ma-let go. Nakakalungkot din pala talaga kasi medyo napamahal na talaga sa akin itong aircon na to. Tapos initially nga pala, nung nag-reach out sa akin yung potential buyer nito, tinanong ko siya kung makakapunta siya, kailan, ganyan. So, hindi na daw kasi sobrang busy niya sa work. As in, nalaki ng tiwala niya. Sabi niya, okay na yun kasi napapanood naman kita. So, I really appreciate it. And, insist talaga siya na ibigay ko yung payment details ko para makapagbigay na siya or makapagbayad na siya ng partial payment. So, ang bala ko talaga sana, alam mo kung marami lang akong time since car naman yung gagamitin para i-deliver nga ito. Gusto ko talaga sumama para ma-meet ko man lang siya, pero sa dami ng tambak na gawain ko dito, I don't think magagawa ko. So, let's see. Mukha pa rin magulo, pero ang dami ko na talaga na asikaso niyan. Sakit-sakit na talaga ng legs ko. So, pagkatapos naming mag-dinner, ito naman yung inasikaso ko. Hindi na kasi magagamit ni Pinky itong mga uniform na ito. So, ibebenta ko lahat ng mga yan. Isang school year lang nagamit ni Pinky. Take all for 500 pesos. Yung PE uniform, free yan dahil galing kay Mayor yan. Pero kasi yung regular school uniform, binili namin yan. And some of it, may nag-sponsor pa na viewer natin, si Miss V. Thank you. So, kailangan natin siyang i-let go dahil sa lilipatang school ni Pinky. Syempre, may bibilin pa tayong uniform doon. So, doon mapupunta yung pagbebentahan. Ayun lang!